Papaano kung nanalo ang mga petitioners? Paano kung yung nag-file ng petition for habeas corpus, meaning produce the body, ay nagwagi at nag-utos ang Korte Suprema na i-produce yung katawan at iuwi dito? Anumang desisyon ng Korte Suprema, hindi binding sa ICC. Dahil wala namang jurisdiction ng ICC doon. Pero binding ang anumang magiging desisyon ng Korte Suprema, kunwari lang, sa mga opisyal ng pamahalaan. So kung mangyayari yon, ang gagawin ng Korte, pag-uutos sa pamahalaan na gumawa ng mga hakbang para may sakatuparan yon sa pamamagitan ng pag-intervene halimbawa sa ICC, pero sa dulo, desisyon pa rin ng ICC yon dahil anumang desisyon ng Korte Suprema, binding lamang sa mga opisyal ng pamahalaan at mga Pilipino at sa Pilipinas kung saan siya may jurisdiction. At ang naging pasya ng Senado ay ito, hindi nakabase sa batas, pero nakabase sa tinatawag na institutional courtesy. Hindi papayagan ng Senadong arestuhin ang sinumang miyembro niya sa loob ng Senado. According to former Senate President Drilon, sa sitwasyon ngayon, wala kang pwedeng gawin para protektahan si Bato sakaling magkaroon na ng warrant of arrest. Una, hindi naka-adjourn ng session. And then pangalawa, mabigat yung kaso na kinakaharap Well, niya. tama si Senator Drilon in one sense. Historically, may session o wala, again, institutional courtesy dictates na huwag ito pasukin ng kapulisan para may posasang senador. Dalawang bagay ang nangyayari. I-exhaust yung legal remedy o kusang lumalabas yung senador sa Senado. Ang pinakamaliwanag na ehemplo ay sa kaso ni Senator Laila de Lima. Isang araw lamang siya natulog dito at kinabukasan, sinuko niya yung kanyang sarili. Itong nakarang araw ay nagbigay sa akin ng halo-halong pakiramdam. Halong lungkot, inis, pagkadismaya, galit, pagkalito, at nagbunga din ng maraming mga katanungan na sinikap kong sagutin sa pamamagitan ng pagsisiyasat at gayon din pagbabasa. Dahil para sa akin, importante na mabigyang linaw ang ilang sa mga issue at mga kaganapang pwede pang mangyari sa mga susunod na araw upang walang duda, hindi mag-alang-alang ang ating mga kababayan kaugnay sa mga mangyayari sa susunod na buwan. Hindi ko man masagot lahat ng katanungan, kaya itong sagutin ng iba't ibang ahensya kung saan nakabinbin ang mga issue at katanungang ito. Tulad ng sinabi ng Pangulo, ayon kay Secretary Remulla, hindi ito panahon para magdiwang. To quote specifically, ayon kay Secretary Remulla, this is not a time to celebrate. At dama ko ang marahil pinagdaanan ng Pangulo na naging mabigat na desisyon ito para sa kanya. Ang pwede ko lamang maihalin tulad dito ay parang nung governor ako. Nung governor ako, may isang malapit akong kaibigan at kasamahan sa trabaho na inakusahan na pinatay. Yung di umano pumatay din sa kanyang ama 20 years ago. Bilang gobernador at bilang ama ng lalawigan. Yung akusado, yung pumatay ay kaibigan ko, kakilala ko at kasama ko sa trabaho. Yung pinatay niya, tiga Sorsogon din. Pero kinailangan kong sundin yung sinasabi ng batas at hanggang ngayon kinakaharap niya yung kaso at hanggang ngayon din nakapiit pa siya kaugnay ng ginawa niyang pagkakamali. Bagaman, sabi ko nga, yung kanyang tatay, nung 8 years old siya, pinatay nung taong yon pero inareglo yung kaso kung kaya't hindi nakulong. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko rin ng mga panahong yon. Kaya naging mabigat yung pinagdaanan marahil ni Pangulong Marcos kaugnay sa bagay na ito. Dahilan at rason para maging normal para sa bawat Pilipino rin na may maramdaman na kabigatan o pagkalungkot sa mga nagdaang kaganapan na napanood nating lahat sa telebisyon. Naniniwala kayo na legal yung nangyaring pag-aresto dumaan sa due process at saka yung pag-turnover sa ICC? Hindi na para sa akin sabihin kung legal yun o hindi dahil nakabinbin na yan sa Korte Suprema. Naghain na ng karampatang kaso para sa habeas corpus ang ilang individual at nakabinbin na sa korte yan at pinakomentaryo na nga ang pamahalaan kaugnay niyan. Siguro mas kaya kong sagutin na tanong ay ito, papaano kung nanalo ang mga petitioners? Paano kung yung nag-file ng petition for habeas corpus, meaning produce the body, ay nagwagi at nag-utos ang Korte Suprema na i-produce yung katawan at iuwi dito? Anumang desisyon ng Korte Suprema, hindi binding sa ICC. Dahil wala namang jurisdiction ng ICC doon. Pero binding ang anumang magiging desisyon ng Korte Suprema, kunwari lang, sa mga opisyal ng pamahalaan.
So kung mangyayari yon, ang gagawin ng korte, pag-uutos sa pamahalaan na gumawa ng mga hakbang para may sakatuparan yon sa pamamagitan ng pag-intervene halimbawa sa ICC, pero sa dulo, desisyon pa rin ng ICC yon dahil anumang desisyon ng Korte Suprema, binding lamang sa mga opisyal ng pamahalaan at mga Pilipino at sa Pilipinas kung saan siya may jurisdiction. So sir, ano yun? Mas malaking problema ba yun kapag naglabas ng ganong decision ng SC? Hindi siya problema. Yan ay magiging kautusan ng Korte Suprema na part of the law of the land. Sa gusto man o ayaw, sang-ayon man o hindi ang pamahalaan, ay dapat nilang sundan. Sir, about Senator Bato de la Rosa, nagkausap na po ba kayong dalawa? Nagkausap kami. Humihingi siya ng anong favor or tulong ang hinihingi niya sa inyo? Ang kinuwento ko sa kanya at sinabi ko sa kanya, ang siyang sasabihin ko rin ngayon. Meron kaming summary ng mga kaganapan dito sa Senado noong mga nagdaang panahon na may mga akusadong senador o senador na inakusa ng iba't ibang krimen. Kung maalala nyo, kaugnay ng rebellion complex with murder ng laban kay dating Senador JPE, Senator Enrile. Yung kaso laban kila Senators Enrile, Revilla at Estrada. Yung kaso laban kay Senator Lacson. Yung kaso laban kay Senator De Lima. Yung kaso laban kay Senator Trillanes. Ito yung iba't ibang sitwasyon kinaharap ng Senado kung saan may kaso laban sa kanila. At ang naging pasya ng Senado ay ito. Hindi nakabase sa batas, pero nakabase sa tinatawag na institutional courtesy. Hindi papayagan ng Senadong arestuhin ang sinumang miyembro niya sa loob ng Senado. Lalo na kung merong sesyon. Ang pinakamatagal na namalagi dito sa Senado ay si Senator Trillanes na namalagi dito ng humigit kumulang 25 araw. Bibigay ko sa inyo yung history sa mga nagdaang panahon para may reference kayo. Dagdag pa dito. Sa lahat ng kasong yon, maliban na lamang kung winidraw o inatras yung warrant, ay sumuko din sa mga otoridad, yung mga miyembro ng Senado, matapos nilang makuha o hindi makuha at klarong hindi na makukuha yung kanilang legal remedies na sinusubukan kunin. According to former Senate President Drilon, sa sitwasyon ngayon, wala kang pwedeng gawin para protektahan si Bato sakaling magkaroon na ng warrant of arrest. Una, hindi naka-adjourn ng session. And then pangalawa, mabigat yung kaso na kinakarap niya. Tama si Senator Drilon in one sense. Historically, may session o wala, again, institutional courtesy dictates na huwag ito pasukin ng kapulisan para may posasang senador. Dalawang bagay ang nangyayari. I-exhaust yung legal remedy o kusang lumalabas yung senador sa Senado. Ang pinakamaliwanag na ehemplo ay sa kaso ni Senator Laila de Lima. Isang araw lamang siya natulog dito at kinabukasan, sinuko niya yung kanyang sarili sa mga otoridad. Sa kaso nila Senator Estrada at Revilla, sinuko din nila yung kanilang sarili sa otoridad makalipas ang isang araw. Si Senator Enrile makalipas ang isang taon. Si Senator Lacson ilang buwan hanggang hindi lumabas yung desisyon ng Korte Suprema. Nagtagusa, hindi sa Senado, sa labas. Pero ayon kay Senator Enrile, hindi daw niya trabaho na hanapin si Senator Lacson o sabihin ko nasan siya kung nalalaman man niya. Trabaho daw ng mga otoridad yon noong mga panahon na yon. The Constitution is clear in Article 6, Section 11. It is only when Congress is in session and the penalty to be imposed for the offense is less than 6 years. Is a member of the Senate or Congress immune from arrest? Magpapatuloy yung kaso pero hindi pwedeng arestuhin. Sa kasong ito ng ICC, ang mga batas kasi natin klaro yung penalty, di ba? The penalty of 1 year to 6 years, the penalty of life imprisonment, the penalty of prison correctional, which is 6 years to 12 years. Klaro naman yun eh. Ang problema sa ICC, ang nakalagay doon, ang imposable penalty ay not more than 30 years or life. So, pasok sa not more than 30 years ang 5 years, ang 4 years. So, isang posibilidad na pwedeng matanong o ma-clarify yung bagay na yon, pero hindi pa rin applicable nga dahil wala kaming session hanggang sa June 2.
So ayan mga kababayan, bago tayo mag-umpisang mag-reaction video dito po sa naging press conference po ni Senate President Chis Escudero, talakayin muna natin ano nga ba yung role ng isang Senate President ng Pilipinas. So ito ay may mahalagang papel sa pagpapatakbo po ng Senado at sistema ng pamahalaan. At narito po yung ilang mga pangunahing tungkulin niya, no? So ito po yung syempre, pag-organisa ng mga komite, may malaking impluwensya kasi siya sa pagtalaga ng mga miyembro ng Senado sa iba't ibang komite na siyang gumagawa ng malalimang pagsusuri sa mga panukalang batas. At syempre, siya din yung namumuno, of course, sa Senado, no? Siya ang presiding officer sa mga sesyon sa Senado na nangangasiwa sa daloy ng talakayan at tinitiyak na ang lahat ay sumusunod sa mga patakaran ng Senado. Okay, kaya ko ina-explain to mga kababayan kasi mamaya pupunta tayo dun sa pinaka-main topic netong ating pagkokomento. Actually, hindi naman ito buong video ng press conference ni Senate President Chis. So, kumuha lang tayo ng ilang mga clip sa kanyang naging press con. Okay? So, siya din yung nagpapapasa ng batas na tinitiyak niyang maayos ang proseso sa pagbabalangkas, pagsusuri at pag-aproba ng mga panukalang batas sa Senado. Tagapamagitan sa panahon na hindi nagkakaunawan o nagtatalo-talo sa Senado, siya yung tumatayong tagapamagitan upang maresolba ang issue. Succession role, okay? Kung sakaling mabakante ang posisyon ng Pangulo at pangalawang Pangulo ng Pilipinas, ang Senate President ang susunod sa linya bilang pansamantalang pinuno ng bansa. So, napakadami pa ng niya, ilan lang yan sa mga kapangyarihan ng isang Senate President. So ayun, punta na nga tayo doon, no. So napag-usapan kanina dito sa press con yung tungkol sa maaaring pag-issue ng warrant of arrest laban po kay Senator Bato de la Rosa. So dito hindi nakaligtas si Senate President Chis Escudero, no, sa ating mga media, sa mga reporter na tanungin siya kung ano ba yung stand niya dito. So according nga po kay Senate President Chis Escudero ay hindi po siya papayag na may arestuhin pong miyembro ng Senado. So meaning hindi lang naman specific na si Senator Bato de la Rosa lang, no. So kung mangyari din to sa ibang mga senador, poprotektahan din po dahil ayan na po ay ginagawa na at pinapractice na talaga noon pa. Okay, noon pa. Hindi lang effective yan ngayon. So ayun lang, in-stress niya lang doon na hindi papayag habang siya ay nasa loob ng Senado. So ayan, pakinggan niyo po yung kabuuan ng press conference ni Senate President Chis Escudero para mas maunawaan nyo po. So dito po sa inyong napanood, ano po kaya yung opinion ninyo dito sa mga hinighlight natin, no? Comment down below at ating talakayan yan sa baba. Pabor ba kayo sa kanyang sinabi o hindi? So comment down below at ating talakayan yan. So muli maraming salamat at God bless po sa inyo. At bago pala natin tapusin tong ating video mga kababayan, ito pong video na to sa huli ay pagpapatuloy po ng ating kalye survey, no, sa iba't ibang lugar dito sa Maynila at pinupulsuhan po natin sila kung sino nga ba yung iboboto nila sa nalalapit na halalan this May, okay, for senators. So ayan po, panoorin nyo po yan sa aming channel. Salamat po.